Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Kanata nang bigla siyang sinaksak ng kanyang stalker. Hindi niya maipagtanggol ang sarili at pinalibutan ng kidlat ng kanyang stalker ang kanyang talam habang naghahatid siya ng pangwakas na atake. Nagising siya sa isang kuwebo kung saan pinangalanan siyang Rue ng Elder Goblin na si Gabo, at binigyan siya ng makakain. Napagtanto niya na siya ay isinilang na muli bilang isang goblin, kaya siya umiiyak dahil hindi siya masaya sa kanyang kasalukuyang anyo. Pagkalipas ng 3 araw, nag-mature ang kanyang katawan nang mapagtanto niyang mas mabilis lumaki ang goblins kaysa sa tao at binibigyan ni Gabo ng pagkain ang mga bata, ngunit ipinaliwanag niya na ito na ang huling pagkakataon dahil kailangan nilang matutong manghuli. Umalis si Rue sa kuweba at sinimulan niyang tuklasin ang labas ng mundo. Napagtanto na puno ito ng mga kakaibang nilalang, kaya sa tingin niya ay iba ito sa mundong ginagalawan niya noon. Nakilala niya ang isang goblin na nagngangalang Kichi, at nagpasya silang magtulungan. Kaya, nagsimula silang manghuli ng pagkain at nakakita sila ng isang may sungay na kuneho. Hinahabol ito ni Kichi habang si Rue ay nag-set up ng isang ambush at pinatay ito sa isang hit. Kakainin na ito ni Kichi para sa kanyang sarili, ngunit binugbog siya ni Rue na nagsasabing magsalo sila. Kinuha ni Rue ang sungay ng kuneho, iniisip kung gagawa ba ito ng magandang sandata, ngunit bigla siyang nakakita ng isang abiso. Kaya, nalilito siya, iniisip kung ano ang nangyari. Kinakain nila ang kuneho, at patuloy silang nangangaso ng magkasama, gamit ang parehong taktika upang mahuli ang kanilang biktima. Kinuha ulit niya ang sungay at lumabas ang parehong mensahe, ngunit hindi niya pa rin maintindihan ang nangyayari. Habang kumakain sila ng kuneho, sinabi ng system kay Rue na natutunan niya ang escape ability. Kaya, napagtanto niya na mayroon pa rin siyang absorption ability mula sa kanyang nakaraang buhay. Ito ay itinuturing na napakabihirang, at ito ay nagpapahintulot sa kanya na malaman ang mga kakayahan ng nilalang na kanyang kinakain. Sinabi niya na wala na siyang iba pang kakayahan mula sa kanyang nakaraang buhay, ngunit sa tingin niya ay absorption na lang ang kailangan niya, dahil kaya niyang kainin ang mga halimaw sa lugar para lumakas. Bumalik sila sa kuwebo kung saan nakilala nila ang isang batang babae na nagngangalang Mio, na ang tingin niya sa kanila ay kamangha-mangha dahil nagawa nilang manghuli ng mga may sungay na kuneho. Iniisip ni Rue na nakakaawa sila, ngunit ibinunyag niya na napatay na nila ang mga goblins noon at nagustuhan niya ito. Niyaya niya itong sumama sa kanila para sa pangangaso bukas at pumayag ito. Ngunit sa susunod na araw ay umuulan kaya nagpasya silang ipagpaliban ang pangangaso. Pumasok si Rue sa kanilang storage area kung saan napagtanto niya na ginagamit nila ang mga babae na tao para magkaanak ngunit hindi niya sila pinansin at kumuha siya ng mineral na ginagamit ito para gumawa ng sandata. Nilapitan siya ni Gabo sa pag-aakalang mas mabilis siyang mag-level up kaysa sa inaasahan ngunit hindi niya maintindihan. Kaya sinabihan siya ni Gabo na tapikin ang kanyang ulo. Sinunod niya ang mga tagubili ni Gabo at napagtanto niya na si Gabo ay level 86. Ibinunyag niya na kapag umabot sa level 100 ang mga goblins, nag-e-evolve sila sa mga hobgoblin, ngunit kakaunti ang may kakayahang makamit ito dahil mas mabilis silang tumatanda kaysa sa mga tao. Kaya, namamatay sila bago nila maabot ang level na iyon. Kinabukasan, ang partido ni Rue ay nagpapatuloy sa pangangaso at nagagawa nilang talunin ang mga halimaw sa kanilang mahusay na pagtutulungan ng magkakasama. Nagsimula silang kumain ng ahas at nalaman ni Rue ang mga kakayahan nito, na iniisip na magiging kapaki-pakinabang sila. Nakita ni Kichi na masarap ito at iniisip niya kung maaari nilang kainin ang ulo, ngunit ipinaliwanag ni Rue na ito ay lason, kaya't sila ay mamamatay kapag kinain nila ito. Nagpatuloy sila sa pangangaso ng ilang araw at kalaunan ay nakarating sila sa isang kuweba, ngunit inaatake sila ng isang pulutong ng mga paniki. Kaya, ginagamit ni Kichi ang kanyang kalasag upang magtanggol habang ginagamit ni Rue ang kanyang Evil Eye skill, na napahinto ang mga paniki sa isang iglap at ginamit niya ang pagkakataong ito para patayin sila. Kinakain ng partido ni Rue ang mga paniki at nakakuha siya ng bagong hanay ng mga kakayahan, ngunit nakita natin ang isang grupo ng mga gutom na goblins na nanunood sa kanila. Isang gabi, nakita natin ang grupo na nakapaligid sa kanya habang siya ay natutulog, ngunit ang kanyang kakayahan sa paghahanap ay nag-activate, na nagpapahintulot sa kanya na madama ang panganib. Kaya, binugbog niya ang mga ito, ngunit hindi sinasadyang nasaksak niya ang isa sa mga ito at napabagsak siya dahil may lason ang sandata ni Rue. Ipinaliwanag niya na ito ay isang aksidente, na sinasabing hindi pa rin niya makontrol ang kanyang mga kakayahan. Kaya natakot sila at napagtanto ni Mio na sinubukan nilang patayin si Rue, kaya sinakal niya ang isa sa kanila. Nakikita natin ang isang orc na naglalakad sa kakahuyan nang inatake siya ng partido ni Rue.
Nagbato ng bato si Mio at naputol ang daliri niya habang dinudurog ni Kichi ang binti niya, dahilan para matambo siya. Tinapos siya ni Ru at kinakain nila ang kanyang katawan habang nakakuha si Ru ng mga bagong kakayahan. Ngunit alam niyang busog na ang kanyang mga kasama, kaya iminungkahi niyang magdala ng pagkain sa iba pang mga goblins. Nagpasya silang sundin ang kanyang plano at lahat ay nagpasalamat sa kanya para sa pagkain habang nagsisimula silang kumain. Pero nagtataka si Ru kung bakit niya ito ginagawa dahil dati siyang makasarili. Nang gabing iyon, nakikita natin ang lahat na natutulog sa kuwebo nang biglang inistorbo ng sistema si Ru. Tinanong siya kung gusto niyang mag-evolve, ngunit hindi siya nag-abalang basahin ito dahil gusto niyang bumalik sa pagtulog. Kaya, pinipili niya ang oo at hindi masyadong iniisip iyon. Kinabukasan, napansin niya na nagbago ang kanyang katawan at tiningnan niya ang kanyang refleksyon, napagtanto na halos kamukha niya ang kanyang nakaraan. Nakita natin na nag-transform na rin si Kichi kaya nagulat siya at sa tingin ni Mio ay kahanga-hanga ang mga ito. Hindi makapaniwala si Gabo na naka-rank up na sila dahil 2 weeks pa lang sila, pero gusto ni Kichi na subukan ang kanyang lakas, kaya sinabihan niya si Ru na labanan siya. Tinanggap ni Ru ang kanyang hamon at nagsimula silang maglaban sa kakahuyan. Nagawa ni Kichi na makatama at tatapusin na niya ang laban, ngunit nag-counter si Ru, napabagsak siya. Inamin niya ang pagkatalo, sinabing si Ru ay masyadong malakas para sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Ru na siya ay mas malakas, sinabing siya ay nanalo lamang dahil sa kanyang bilis. Bigla silang nakarinig ng isang lobo, akala nila may problema sila. Kaya, sinabi ni Ru kay Mio na ihanda ang crossbow na ginawa nila. May nakita tayong wolf pack na tumatakbo sa field, kinakain ng mga halimaw na nakakaharap nila. Habang pinagmamasdan sila ng grupo ni Ru, iniisip na oras na upang subukan ang kanilang mga bagong kapangyarihan. Ginamit ni Mio ang crossbow para magpaputok ng poison bolt at nataman niya ang pinuno ng pack, kaya nag-scramble sila habang sina Ru at Kichi ang pumasok, at madali silang pinatay. Bumangon muli ang pinuno kaya naghanda si Ru na kunin siya, ngunit bigla siyang bumagsak dahil sa kanyang pinsala. Kinakain ni Ru ang pinuno na nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng mga bagong kakayahan, at napagtanto niya na nakakuha siya ng kasanayan sa pamumuno, kaya nagpasya siyang subukan ito. Bumalik siya sa mga goblins na nagsasabi sa kanila na kainin ang mga lobo, ngunit sinabi niya sa kanila na hulihin ang parehong dami ng biktima sa hinaharap. Alam nilang hindi sapat ang kanilang lakas para gawin ito, kaya nakiusap sila sa kanya na turuan sila kung paano manghuli, at sumang-ayon siya dito, at sinabing ipapakita niya sa kanila kung paano ito ginawa. Kaya, sinimulan nila siyang purihin, ngunit sinabi niya sa kanila na bumangon, na sinasabing lahat sila ay mga kasama, at naantig sila sa kanyang mga salita. Kaya, nagpasya silang sundan siya, sa pag-aakalang siya ay kamangha-mangha. Pagkalipas ng ilang araw, napagtanto nila na ang mga tao ay kumitil ng kanilang sariling buhay. Kaya't si Ru ay nagtataglay ng isang alaala para sa kanila, na iniisip na ginawa nila ito dahil nawalan sila ng pag-asa. Sinasanay ni Ru ang mga goblins, at nalaman natin na kumakain siya ng mga halimaw nitong mga nakaraang araw, kaya nakakuha siya ng hindi mabilang na mga kakayahan. Nakita niya ang isang grupo na papalapit, sa pag-aakalang sila ay isang banta, kaya siya ay naghahanda na harapin sila, ngunit pinigilan siya ni Gabo, na sinabi sa kanya na sila ay mula sa nakaraang henerasyon. Malugod silang tinatanggap ni Gabo, at nakita natin na nagdala sila ng mga tao, na nagpaplanong gamitin ang mga ito upang lumikha ng susunod na henerasyon. Ngunit laban dito si Ru. Kaya't nilapitan niya ang pinuno na nagngangalang Ken, na nagsasabing gusto niyang alagaan ang mga tao. Ngunit nagalit si Ken at minamaliit niya si Ru, tinawag siyang bagong pang-anak. Kaya lahat ay naghahanda para sa laban. Ngunit dumating ang mga batang babae na nagngangalang Sei at Sato, na sinasabi sa kanila na huminahon dahil walang gustong sumali sa isang digmaang sibil. Iminumungkahi ni Sato na maglaban sina Ken at Ru upang matukoy kung sino ang magiging pinuno ng nayon, ngunit hindi sila pinapayagang gumamit ng mga armas, at sumang-ayon sila dito, ngunit natalo si Ken sa isang iglap. Ipinaliwanag ni Ru na ang kanyang mga string ay hindi binibilang-bilang mga armas dahil ang kanyang katawan ay maaaring gumawa ng mga ito, at sinabi niya sa lahat na siya ang bagong pinuno ng nayon, ngunit ang mga tauhan ni Ken ay hindi natutuwa na marinig ito. Dinala niya ang mga tao sa lugar ng imbakan, sinasabi sa kanila na magiging ligtas sila doon dahil inutusan niya ang mga goblins na huwag silang hawakan. Nangako siyang ibabalik sila sa isang nayon ng tao, ngunit tinanong siya ng isang batang babae na nagngangalang Rob Elio kung ano ang gusto niya sa kanila. Kaya, sinasabi niya sa kanila na ibahagi ang kanilang kaalaman.
Ibinunyag nila na bahagi sila ng isang paglalakbay sa negosyo, ngunit inatake sila ng grupo ni Ken, pinatay ang mga lalaki na pinuprotektahan sila, at dinala sila. Kaya, nagsimula silang umiyak, ngunit lumayo si Rue, na nagbibigay sa kanila ng puwang upang magdalamhati. Pagkalipas ng 2 araw, binigyan ni Rue ng pagkain ang mga tao, ngunit napagtanto niya na nakamove on na sila. At pinagmamasdan niya sila habang kumakain, napagtanto na hindi sila katulad ng mga goblins dahil hindi sila nag-e-evolve. Ngunit mayroon silang mga trabaho na ginagawang kakaiba ang bawat isa sa kanila. At alam na niya kung ano ang kanilang ginagawa para mabuhay, na inihayag na si Rob Elia ay isang baguhang mandirigma, kaya naisip niyang hayaan siyang magsanay kasama ang mga goblins. Nakikita natin ang pagsasanay ng mga goblins, ngunit ang mga tauhan ni Ken ay nahihirapan. Kaya sinimula ni Rue na trash-talking sila, ngunit sila ay nagalit. Kaya, binugbog niya ang mga ito, ipinaalala sa kanila na siya ang boss. Isang gabi, matutulog na si Rue, ngunit nakakaramdam siya ng panganib. At nakita natin si Ken kasama ang kanyang mga tauhan habang pilit nilang ipagpipilitan ang kanilang mga sarili sa mga tao, ngunit pinigilan sila ni Rue, na nagpapaalala sa kanila na hindi sila pinapayagang hawakan ang mga tao. Tumanggi si Ken na makipagtulungan, kaya pinatumba siya ni Rue, at sinabi niya sa mga tao na magiging okay ang lahat. Dumating sina Mio at Kichi, kaya inutusan sila ni Rue na kaladkarin si Ken at ang kanyang mga tauhan palabas at sabihin sa lahat na magtipon dahil gusto niyang makita nila kung ano ang kanyang gagawin. Nakikita natin ang lahat na nanunood habang pinahihirapan ni Rue si Ken, binubugbog siya hanggang sa duguan, at sinabi ni Rue sa kanila na ito ang parusa sa paglabag sa mga patakaran. Kinabukasan, nakita natin na nakatali pa ang mga tauhan ni Ken, pero patay na si Ken dahil duguan na siya. Nakita natin si Rue at ang kanyang mga kaibigan na nakikipaglaban sa isang Trihorn, ngunit nagpupumilit silang basagin ang kaliskis nito. Kaya pinigilan ito ni Rue at inihatid niya ang pangwakas na atake. Sinimulan nila itong kainin at nakakuha si Rue ng mga bagong kasanayan. Kaya't nagpasya siyang subukan ang isa sa mga ito, napagtanto na maaari siyang magpatama ng 3 suntok sa isang solong strike. Matutulog na sana siya, ngunit sumama sa kanya si Rob Elia at sa tingin niya ay hindi pa rin siya makaget over sa pangyayari. Kaya hinayaan niya itong matulog sa tabi niya. Ngunit sa kanyang paggising, napagtanto niyang si Mio ay nakatulog din sa tabi niya at ang kanyang mga braso ay sumasakit dahil ang mga batang babae ay natutulog sa kanila. Ipinagpatuloy ng mga goblins ang kanilang pagsasanay. At nakilala natin ang katulong ni Rue, si Gobi, na naging hobgoblin, at responsable siya sa pagtuturo sa mga goblins kung paano gumawa ng mga gawain. Si Mio ang kapitan ng ranged unit, at si Kichi ang nagbabantay sa mga armored fighter, habang si Sato ang namamahala sa light armored unit, pero si Silang ang mage sa village, kaya wala siyang kasama sa unit niya. Nagpasya si Rue na iwanan ang pagsasanay sa kanila, at tumungo siya ng mas malalim sa kakahuyan kung saan nakakita siya ng isa pang Trihorn. Sinusubukan niya ang kanyang spell dito, pinatay ito sa isang iglap at nagiging tiwala siya sa kanyang mga kakayahan. Kaya gumagala siyang mag-isa, ngunit nakakita siya ng bakas ng dugo at naalala niya na binalaan siya ni Gabo tungkol sa isang mapanganib na nilalang sa kakahuyan na kilala bilang pulang oso. Ngunit nagpasya siyang sundan pa rin ang tugaygayan at dinala siya nito sa isang patay na Trihorn. Sa tingin niya ay may hindi kapani-pani walang lakas ang nilalang na pumatay dito dahil nagawa nitong mapunit ang kaliskis ng Trihorn. Biglang nagsimulang manginig ang lupa nang lumitaw ang pulang oso, na nagbabantang papatayin siya, kaya naisipan niyang tumakas, ngunit gusto niyang makuha ang mga kasanayan nito. Kaya, nagpasya siyang labanan ito. Gumamit si Rue ng kanyang magic at sumugod siya sa oso, tinutukan ang ulo nito, ngunit hinaranggan nito ang spell gamit ang kamay nito. At hindi makapaniwala si Rue dito, napagtanto na mayroon nitong matalas na instincts. Sinunggaban niya ang oso at buong lakas niyang hinampas ang ulo nito, ngunit napagtanto niyang masyadong matigas ang balat nito, kaya napilitan siyang umatras. Tinakpan niya ito ng kanyang mga kwerdas, ngunit nagawa nitong makawala at nakahinga ito ng apoy, na sinusunog ang lahat sa lugar. Ngunit bigla siyang nawala, kaya nagsimula itong maghanap sa kanya. At nakita natin siyang nagtatago sa likod ng isang puno, gamit ang isang spell upang pagalingin ang kanyang mga sugat habang sinasabi niya na kailangan niyang ilagay ang lahat sa linya upang talunin ang oso. Sumusugod siya habang ang oso ay humihinga ng apoy, ngunit pinoprotektahan niya ang kanyang sarili gamit ang isang kalasag habang isinasara niya ang distansya, sinasaksak ang bibig ng oso. Ngunit inaatake siya nito, na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa isang puno.
At napapansin niya na siya ay malubhang nasugatan. Pero alam niyang hindi na muling makakahinga ng apoy ang oso dahil nakaipit ang espada nito sa bibig nito. Alam niyang nasa bingit na siya ng kamatayan, sa pag-aakalang tapos na ang lahat para sa kanya kung siya ay muling matamaan. Ngunit sumugod siya, itinaya ang kanyang buhay sa isang tiyak na atake, ngunit inatake siya ng oso, pinutol ang kanyang braso. Nagtagumpay si Ru na talunin ang oso, ngunit siya ay lubhang nasugatan at kinakain niya ang kamay nito, na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang hindi kapani-paniwalang lakas nito, ngunit siya ay bumagsak dahil sa kanyang mga pinsala. At sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa system na nagsasabi sa kanya na naabot na niya ang max level. Kaya, tinanong siya nito kung gusto niyang mag-evolve sa isang ogre. Pinipili niya ang oo, kaya nagkamalay siya, at kinakain niya ang ulo ng oso, na nagpapahintulot sa kanya na matuto ng higit pa sa mga kasanayan nito. Ngunit napansin niya na ang kanyang kutsilyo ay naging mas maliit, na pagtanto na ito ay dahil siya ay naging isang ogre. Bumalik si Ru sa nayon ngunit hindi siya nakilala ng mga goblins, na nakikita siyang isang banta. Ngunit sinabi niya sa lahat na bumalik siya, at napagtanto ni Mio kung sino siya, kaya sinipa niya ito, tinanong kung saan siya nanggaling, ngunit sa huli ay sinasaktan niya ang sarili. Ipinaliwanag niya na nag-aalala siya tungkol sa kanya, tinanong siya kung ano ang nangyari sa kanyang braso. Kaya, kinuwento niya sa lahat ang nangyari at hindi sila makapaniwala dahil akala nila ang pulang oso ay ang tugatog na mandaragit sa kakahuyan. Kaya, sa palagay nila ay kamangha-mangha siya at nagsimula silang magtanong sa kanya, ngunit natutuwa lang siya na nakabalik siyang buhay. Si Mio at Rob Elia ay nagsimulang sumunod sa kanya sa paligid at ang iba pang mga batang babae ay nabigla nang makita siya, ngunit kalaunan ay napagtanto kung sino siya. Isa sa mga batang babae na nagngangalang Emery ang sumusuri sa kanyang sandata, nakita kung gaano ito kasira. Kaya, binanggit niya na gumawa siya ng bagong kutsilyo gamit ang Spirit Stone. Kaya masaya si Ru tungkol dito, ngunit nagseselos sina Mio at Rob Elia. Kinausap niya ang kambal at namangha siya sa pagiging adaptable nila, sa pag-aakalang magiging mabuting asawa sila, ngunit sinaktan siya ni Rob Elia dahil dito. Sunod ay sinuri niya si Spinel, ang alchemist, na pagtantong gumawa siya ng lason. Masama ang pakiramdam niya, ngunit ipinaliwanag na ito ay para sa pagtatanggol sa sarili bago niya napagtanto na mapagkakatiwalaan nila siya, at sinabi sa kanya ni Ru na huwag mag-alala tungkol dito. Pero bigla siyang nakaramdam ng matinding pagpatay. Pagkatapos nito, nakita natin na hindi na makakasali si Ru sa pagsasanay sa iba dahil ang iba pang goblins ay kritikal na nasugatan sa pamamagitan lamang ng isang mahina na suntok, at ang sandata ni Kichi ay halos masira. Na-demoralize si Kichi pagkatapos nito at lumabas para sanayin ang sarili. Nakita natin sina Sato at Mio na nagkakasundo habang ginugugol ni Gobi ang kanyang oras sa pagmimina ng mga Spirit Stone. Si Ru ay tumambay kay Sei at natutuwa siyang kumain siya ng slime para magamit pa rin niya ang kanyang braso. Kinabukasan, biglang lumapit sa kanya si Gobi na may sugatang espiritu, kaya mabilis niya itong pinagaling. Nagising ang espiritu at ipinakilala ang sarili bilang si Lat-Ana, nagpapasalamat sa kanila sa pagtulong sa kanya. Ipinaliwanag niya na siya ay inatake ng mga tao, at iniisip ni Ruth na ito ay para sa hiyas sa kanyang ulo, na sinasabing nagkakahalaga ng 1 bilyong ginto. Humihingi ng tulong si Lat-Ana sa pag-alis ng mga tao, na nagpapaliwanag kung paano naging maalamat na salamangkero ang kanyang amo at kung paano siya nilikha upang bantayan ang kanyang sikretong treasure room, na naglalaman ng lahat ng uri ng maalamat na item. Ipinaliwanag ni Lat-Ana kung paano kinasusuklaman ng kanyang amo ang mga tao, kaya mas gugustuhin niyang ibigay sa kanila ang lahat ng mga item sa halip na hayaan ang mga tao na makuha ang mga ito. Nagtataka si Gobi kung ano ang dapat nilang gawin, kaya nagpasya siyang suriin ito. Tila nag-aalala si Rob Elia, ngunit sinabi ni Ru na wala siyang plano na patayin na lamang ang mga tao at nangakong susubukan at hikayatin sila. Siya ay sumama kay Gobi sa kanyang hall ng pagmimina at tila dumiretso ito sa treasure room. Sinabihan niya si Gobi na magtago at hinanap niya mismo ang mga adventurer. Nagulat sila nang makita ang isang ogre at bigla siyang inatake ng isang assassin, ngunit napigilan niya ito. Binalaan niya sila na sila ay lumalabag, sinasabi sa kanila na umalis, ngunit sila ay tumanggi at sinusugod siya. Ngunit sa tingin niya ay masyadong simple ang kanilang mga pag-atake, iniisip na masyado silang umaasa sa mga level at sa kanilang mga pagsulong sa trabaho. Bigla siyang tinamaan ng kidlat, ngunit nagulat ang mga adventurer nang makita nilang wala itong epekto, at nagsimulang magalit si Ru. Kaya, natapos niyang kainin ang lahat ng ito.
Natutunan niya ang lahat ng kanilang mga trabaho, at nakahanap pa siya ng magic item bag, pati na rin ang concealment ring. Bigla niyang kinakain ang mga ito at nakuha niya ang kakayahan sa kahon ng dimensional na item. Pagkatapos nito, dinala sila ni Latana sa kanyang Master Velvet, na nagpasalamat sa kanilang tulong. Ngunit nawala siya, iniwan ang kanyang hiyas, at kinain ito ni Rue, na nakuha ang Golden Roll ability. Salamat sa kanyang bagong kakayahan sa kahon ng item, naaagaw nila ang lahat ng kayamanan, ngunit masama ang pakiramdam ni Rue tungkol sa pag-alis sa katawan, kaya nagpasya siyang i-cremate ito, at bigla itong naghulog ng guwantes. Sinubukan niya ito, ngunit bigla itong kumakapit sa kanya habang kinikilala niya ito bilang isang maalamat na item, at mas marami siyang kakayahan. Ang iba naman ay namanghanang makita ito, at parang natural ang pakiramdam nito gaya ng sariling kamay. Pagkatapos nito, sinusuri niya ang lahat ng mga item na natipon nila, at lahat ay napakalakas. Ibinahagi niya ito sa iba pang hobgoblins ngunit pinapanatili niya ang dalawa pang maalamat na item, at nalaman natin na bihira ang mga ito. Nagagawa ng lahat na patuloy na mag-level up at patuloy na ginalugad ni Rue ang kagubatan. Kumakain siya ng isang gintong gagamba pati na rin ng isang kristal na usa, na nakuha ang kanilang mga kakayahan. Nakahanap siya ng isang napakalaking puno at nakatagpo ng isang dryad, ngunit nalaman natin na tinutukso nila ang mga tao at ginagamit ang mga ito bilang nutrisyon. Lumapit sa kanya ang dryad at pilit niyang nilalabanan. Nagtapos siya sa pagsuko, ngunit nakuha niya ang pagpapala ng dryad at umaasa itong babalik siya. Patuloy siyang nakikipaglaban sa mas maraming halimaw at nakuha ang kanilang mga kakayahan. Ngunit nang siya ay bumalik sa kampo, ang lahat ng mga babae ay nagsimulang hindi pinapansin siya. Naguguluhan siya dito at sinusubukang itanong kung ano ang nangyayari. Kaya napunta siya kay Spinel na nagsasabi sa kanya na nagseselos ang mga babae dahil alam nilang may nakita siyang tao sa labas na nagtuturo ng mga marka ng halik sa kanyang leeg. Kaya naaalala niya ang dryad. Iniisip niya kung ano ang magagawa niya sa kanyang sitwasyon. Ngunit bigla siyang hinalikan ni Spinel, binanggit kung paano rin siya nito gusto. At nagalit si Mio nang makita ito, ngunit bigla siyang kumapit sa kanya, sinabing gusto rin niya itong halikan. At ang iba pang mga babae ay nagsasabi na gusto nila ang parehong bagay. Kinabukasan, isiniwalat ni Rue na bumuti ang kanyang kakayahan sa paghahanap. At naramdaman niyang may paparating na grupo. Kaya, lumabas siya upang salubungin sila, napagtanto na dumating ang mga elves upang bisitahin siya. Mababa ang tingin ng kanilang pinuno sa mga goblins, tinawag silang mga ganid, at nag-aalok siya na bigyan sila ng gantimpala kung matatalo nila ang mga taong nagbabanta sa kakahuyan. Iniisip ni Gabo na ito ay isang mapagbigay na alok, ngunit tumanggi si Rue, at binanggit niya na wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa mga elves, alam niyang hindi sila sinsero. Naghahanda silang labanan siya, ngunit pinalabas niya ang kanyang aura, at nabigla sila sa kanyang napakatinding kapangyarihan. Alam niyang napapaligiran siya ng mga mamamana, kaya pinagbantaan niyang papatayin ang pinuno kapag hindi niya inutusan ang mga ito na umatras. At siya ay natatakot para sa kanyang buhay, kaya siya ay sumunod. Ipinaliwanag ni Rue na tinanggihan niya ang alok dahil hindi niya gusto ang kanilang tono, ngunit paprotektahan niya ang kakahuyan sa kanyang buhay dahil ito rin ang kanyang tahanan. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtawag ng hindi mabilang na mga sibat na pumapalibot sa mga elves. Kaya, nagpasya silang umatras. Nakita natin si Rue na nangangaso ng gray na slime at kinain niya ang core nito, na nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng kasanayang tinatawag na auto-replication. Nagpasya siyang subukan ito, gamit ang kanyang dugo upang ipatawag ang isang maliit na nilalang. At napagtanto niya na magagamit niya ito upang makita kung ano ang nangyayari. Kaya, nagpasya siyang ilagay ang kanyang dugo sa damit ng babae, alam niyang makakatulong ito sa kanya na protektahan sila. Pagkalipas ng ilang araw, naramdaman ni Rue na papalapit ang mga elves, at inutusan sila ng kanilang pinuno na umatake, ngunit nagpakawala si Rue ng isang malakas na dagandong, na nakabigla sa mga elves, at ginamit niya ang kanyang web para hulihin sila. Tinanong niya ang pinuno kung bakit siya bumalik, kaya inamin niya na gusto niyang maghiganti, ngunit binanggit ng kanyang mga kasama na sinubukan nilang pigilan siya. Ipinaliwanag ni Rue na papatayin niya ang kanilang pinuno, ngunit bibigyan niya sila ng pagkakataong mabuhay, na sinasabing kailangan nilang lumaban sa mga labanan laban sa goblins upang matukoy kung sino ang mabubuhay. Ilang sandali pa, nalaman natin na 6 sa kanila ang natalo. Kaya, kinakain niya ang mga ito, na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang kanilang mga kasanayan. Sinabi niya sa natitirang mga elves na sila ay pananatilihin bilang mga bilanggo,
At si Gabo ay nasa sabik dahil karamihan sa kanila ay mga babae, kaya gusto niyang magpaswerte sa kanila, ngunit sinabi ni Ru na huwag silang hawakan. Nagsimulang magmakaawa ang pinuno para sa kanyang buhay, ngunit pinatay siya ni Ru at kinain siya. Tinalo ni Kichi ang isang oso at naabot niya ang pinakamataas na level, na nagpapahintulot sa kanya na mag-evolve. Bumalik siya sa kuweba at hindi makapaniwala ang lahat na nag-rank up siya, ngunit masaya si Ru na lumakas siya. Nalaman natin na si Kichi ay naging isang espesyal na variant dahil nasa kanya ang mga pagpapala ng mga demigod at hinahamon niya si Ru na labanan siya, sa pag-aakalang dapat niyang pantayan ang kapangyarihan ni Ru. Tinanggap ni Ru ang hamon at nakipagpunyagi siya laban kay Kichi, ngunit nagawa pa rin niyang lumabas sa tuktok. Sinabi niya na mayroon pa rin siyang talino sa mga kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit kinikilala niya ang lakas ni Kichi, na kinikilala siya bilang kanyang karibal. Nakita natin si Ru na pumapasok sa kuweba nang lumitaw ang isang madilim na figure, at binigyan siya nito ng regalo, na nagsasabing dapat niya itong tanggapin, ngunit bigla siyang nagising, na iniisip na panaginip lamang ito. Nalaman natin na binigyang inspirasyon ni Kichi ang iba pang goblins na mag-evolve at sinubukan ni Spinel ang kanilang kakayahan, na nagpapakita na ang isa sa kanila ay may potensyal na maging isang salamangkero. Ipinakilala niya si Ru sa isang hobgoblin na nagngangalang G, at ipinaliwanag niya na siya ay magiging isang mahusay na kleriko. Napansin ni Ru na nag-evolve na rin si Sei, at nalaman natin na naging half-spell lord na siya, ngunit nagtataka siya kung bakit mayroon siyang kakaibang marka sa kanyang katawan. Pumunta sila sa labas at sinasabing sinusubok ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglulunsad ng maraming bowl-ang apoy na nagdudulot ng malawakang pagkasira. Ipinagmamalaki niya ang kanyang magic na sinabi kay Ru na basic lang ang spell ngunit sinabi niya sa kanya na sapat na ang kanyang nakita at nalaman natin na hindi pa rin niya naabot ang kanyang buong potensyal dahil maaari pa rin siyang mag-evolve sa isang spell lord. Nakatanggap siya ng mga bagong kagamitan upang ipagdiwang ang kanyang milestone at napagtanto ni Ru na lumalakas ang mga taga-nayon. Pinapanood niya ang mga goblins habang sila ay nagsasanay, at napagtanto niya na ang kanyang henerasyon ay mas mahusay na gumaganap kaysa sa nauna, iniisip na ito ay dahil sila ay lumaki sa ibang kapaligiran. Kinabukasan, ang mga goblins mula sa nakaraang henerasyon ay lumapit kay Ru, sinabi sa kanya na sapat na sila dahil hindi nila gusto ang paraan ng kanyang pamamalakad sa nayon, kaya gusto nilang umalis. Nagpaalam siya sa kanila, ngunit nagtataka sila kung bakit hindi niya sila pinipigilan. Kaya, ipinaliwanag niya na malaya silang gawin ang anumang gusto nila. Ipinakita niya sa kanila ang isang kutsilyo na gawa sa mithril, na sinasabi sa kanila na isaalang-alang ito bilang isang regalo ng pamamaalam, at ginagamit niya ito upang hiwain ang kanyang sarili bago payagan silang makuha ito. Nakita ni Ru ang isang orc na may kasamang patay na tao, at napansin niya na ang lalaki ay may kawili-wiling kakayahan, kaya pinatay niya ang orc at kinakain ang katawan ng lalaki. Bumalik siya sa kuweba kung saan siya pinainom ni Spinel, at napagtanto niyang beer yun, kaya nagpasalamat siya sa paggawa nito. Ang lahat ay nagtitipon para sa isang kapistahan habang sinasabi sa kanila ni Ru ang tungkol sa mga goblins na umalis sa nayon, na nagtatanong kung may iba pang gustong umalis, ngunit nananatili silang tahimik. Kaya, napagtanto niya na masaya sila sa nayon, at lahat sila ay umiinom ng magkasama. Pagkatapos ng kapistahan, ginagamit ni Ru ang kanyang dugo upang lumikha ng mga hikaw, na nagpaplanong gamitin ang mga ito upang makipag-usap sa iba sa malayo. Pinasuot niya ito sa iba, at humanga sila na talagang gumagana ito. Nagtagumpay si Gobi na talunin ang isang Trihorn sa isang hit. Ngunit binanggit ni Ru na buhay pa ito. Kaya nagpasya siyang gamitin ang kakayahan na nakuha niya mula sa tao na kilala bilang Monster Tamer. At muling nakilala ng Trihorn ang mga goblins bilang Panginoon nito. Napagtanto niya na ang kakayahan ay kapaki-pakinabang. Kaya ginagamit niya ito para paamuin ang ibang nilalang sa pag-aakalang maaari silang maglingkod sa mga tao sa kanyang nayon. Nakita natin si Rob Elliot na nakikipaglaban sa mga kobolds at nagawa niyang talunin ang tatlo sa kanila habang sinabi ni Ru na siya ay isang mahusay na manlalaban. Kakain na sana siya, pero bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Napagtatanto na kaka-unlock pa lang niya ng bagong trabaho, nagpatuloy siya sa pangangaso ng mga halimaw, at masaya siya na siya ay gumagawa ng mahusay na pag-unlad. Nalaman natin na ang kanyang bagong trabaho ay ang Noir Soldier, at nagbibigay daan ito sa kanya na mag-level up ng mas mabilis, ngunit kailangan niyang patuloy na kumonsumo ng mga halimaw upang mabuhay. Sinabi niya sa kanya na dumating na ang mga tao sa kakahuyan, kaya napagtanto niya na oras na para sa digmaan.
Pagkaraan ng ilang oras, naramdaman ni Ru ang isang grupo ng mga kobolds na tumatakbo papunta sa kuweba, na pagtanto na sila ay hinahabol ng isang kawon ng mga kalansay. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na labanan ang mga kalansay, ngunit napagtanto nila na hindi gumagana ang kanilang mga sandata, at naramdaman niya ang isang malakas na presensya sa likod nila, na pagtanto na ito ay naglalabas ng mga kalansay. Nagpupumiglas si Sato laban sa kanila, ngunit tinamaan niya ang isa sa kanila ng kanyang scabbard, at bigla itong gumuho. Kaya, napagtanto ni Ru na sila ay mahina laban sa mga pag-atake ng katawan, at inutusan niya ang lahat na basagin ang mga kalansay. Kaya nagsimula silang makipaglaban gamit ang kanilang mga kamao. Inutusan niya silang umatras, sinabing kailangan lang niya ng 10 segundo para harapin ang mga kalansay. At siya ay biglang sumugod sa mga ito, na nagpapahintulot sa kanya upang maabot ang kanilang pinuno, at siya ay nag-smash dito gamit ang kanyang kamao. Napagtanto niya na nagawa niyang talunin ang lahat sa loob ng 7 segundo. At kinakain niya ang pinuno, na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang mga kakayahan nito. Kinikilala ng mga kobold si Ru bilang kanilang Panginoon, na sinasabing utang nila sa kanya ang kanilang buhay. At nalaman natin na hindi sinasadyang nakahukay sila sa isang treasury. Kaya nagising ang tagapag-alaga nito at nagsimula itong manghuli sa kanila. Ipinaalala niya sa kanila na pinatay ng mga goblins ang mga kobolds, ngunit wala silang pakialam at inamin nila na sila ay mas mahina kaysa sa mga goblins, na nagsasabing malaya siyang gawin ang anumang gusto niya sa kanila. Kaya't nagpasya siyang tulungan silang makabangon at napagtanto niya na ang kanyang nayon ay nagiging isang kawili-wiling grupo ng mga tao. Lumabas si Ru sa pangangaso kasama si Kichi, ngunit bigla nilang napansin ang isang kaina-hinalang grupo ng mga tao. Nagpasya si Ru na sundan sila at naghintay sila sa tabi ng isang landas. Ginagamit niya ang kanyang kakayahang mag-eavesdrop at nalaman na sinusubukan nilang agawin ang anak ng punong elf, ngunit nag-leak din ng impormasyon ang isa sa mga elves. Naghihintay sila hanggang sa gabi at dumaan ang anak na babae ng pinuno. Ang mga tao ay umatake, pinatay ang iba pang mga elves, at malapit na nilang hulihin ang babae, ngunit ipinakita ni Ru ang kanyang sarili, at madali niyang hinarap ang lalaki. Tinanong niya ang isa sa kanila at nalaman na plano ng mga tao na salakayin sila sa loob ng 20 araw. Sa kalaunan ay nagising ang babae, ngunit laking gulat niya nang makita niya si Ru at iniisip niya kung sinusubukan niyang samantalahin siya. Sa kalaunan ay napakalma niya siya at nagtataka siya kung bakit hindi niya nailigtas ang mga bantay niya. Tinawag niya itong masama, ngunit itinulak siya ni Ru, binanggit kung paano sila hindi kasali sa mga isyu sa pagitan ng mga tao at elves, at na mayroong isang taksil sa mga elves. Naiiyak siya nang marinig ito, kaya sinabihan siya ni Ru na magpahinga para sa gabi habang interesado si Gabo sa kanya. Kinabukasan, naghanda si Ru na samahan siya pabalik, at nagtanong siya tungkol sa kanyang mga pakpak, kaya sinabi niya sa kanya na ito ay dahil siya ay isang high elf. Narating nila ang elf village, at nakita ni Ru ang isang bilang ng mga mamamana na nagtatarget sa kanya, lahat ay may mga mithril arrow. Ngunit sinabihan sila ng batang babae na umatras, na tinatawag silang kanyang mga tagapagligtas. Nakipagkita sila sa pinuno, at binanggit ni Ru na hindi niya iniligtas ang kanyang anak dahil sa kabaitan. Kaya, ang pinuno ay naghahanda ng isang gantimpala. Sa palagay ni Ru, ito ay isang magandang indikasyon kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang anak at binigyan siya ng pinuno ng isang ancient level item. Masaya si Ru tungkol dito, kaya nag-aalok siya ng impormasyon tungkol sa mga galaw ng tao at nakipagdeal sila at binigyan sila ng pinuno ng mas bihirang mga item. Ngunit biglang nagtanong ang pinuno tungkol sa kanyang piling unit, iniisip kung nakita na sila ni Ru, ngunit nagkunwari siyang walang alam. Sa kanilang pag-alis, binigyan pa sila ng hepe ng alkohol at mga gamot, dahilan upang mangako si Ru na tutulungan sila kung sila ay magkaproblema. Kinaumagahan, pinuntahan ni Ru si Mio para gisingin, ngunit nalaman niyang naging isang vampire variant. Dahil sa basbas niya mula sa Diyos ng Yelo, kaya na niyang kontrolin ang malaking dami ng yelo, at ang kanyang mga mata ay mayroon ding nakakatuwang epekto na maaaring mag-atake ng mga kaaway sa isa't isa. Nag-evolve din si Gobi sa isang half-air Earth Lord at may kakayahan siyang manipulahin ang terrain pati na rin ang pag-detect ng mga ores at dagdagan ang lakas. Habang si Sato ay naging half-blood lord na kayang manipulahin ang dugo at gamitin ito bilang sandata. Sa papalapit na digmaan, nagpasya si Ru na gamitin ang lahat ng kanyang makakaya. Ibinigay niya ang kanyang kagamitan sa komunikasyon sa mga kobolds, ngunit tumanggi ang mga elves dahil bawal sa kanila na palamutihan ang kanilang mga tainga. Kaya, siya ay nagpapalipas ng gabi sa pagkumbinsi sa kanila.
Pagkatapos nito, sinimulan niya silang lahat na magsimula ng pagsasanay. At gumagamit siya ng bagong kasanayan para magpatawag ng skeleton, ngunit nagulat siya nang ito ay itim at may kasamang armor dahil mas bihira ang mga ito kaysa sa karaniwan. Ang mga elves ay nagsasanay laban dito, at nalaman ni Rue na maaari niyang ipatawag ang iba pang mga uri ng undead, ngunit sila ay nasusunog kapag nakalantad sa sikat ng araw. Nalaman natin na mayroon na ngayong mahigit sa 100 katao sa kanilang grupo, at sinabi ni Rue na ang mga kobolds ang pinakamahina, kaya dinadala niya sila para sa karagdagang pagsasanay, at ginagamit niya ang pagkakataon upang mahuli ang mas maraming pamilyar na lobo. Sa gabi, nalaman ni Rue na ang halberd na ginamit niya upang labanan ang pulang oso ay nagkaroon ng bagong hugis. At mukhang napabuti ito ni Emery gamit ang mga bagong materyales na nakuha nila mula sa mga elves. Namangha si Rue sa kanyang trabaho. At tila nakarank up din siya bilang isang elemental smith. Lumapit si Kichi kay Rue at inamin niya na gusto niya si Gobi. Sa tingin ni Rue ay halata ito, ngunit hindi alam ni Kichi kung paano sasabihin sa kanya. Sinabi sa kanya ni Rue na kailangan lang niyang gawin ito dahil mas maaga siyang makakakuha ng sagot, mas maaga siyang makakamove on. Kaya tinawag siya ni Kichi sa gabi at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Kinabukasan, nakita natin na naging maayos ang lahat dahil mas malakas ang pakiramdam ni Kichi kaysa dati. Nalaman natin na humihingi rin ng payo si Gobi kay Mio, kaya alam ni Rue na mangyayari ito. Ang grupo ay nagpapatuloy sa pangangaso pagkatapos ng kanilang pagsasanay, at si Rue ay nakakuha ng higit pang mga bagong kakayahan. Nagpasya siyang subukan ang kakayahan ng exoskeleton, na nagbibigay sa kanya ng suit ng armor, at mayroon itong built-in na healing at impact absorption, ngunit sa palagay niya ay mukhang sobrang-sobra ito. Kaya, hinubad niya ito, ngunit nauwi sa hubad dahil napagtanto niyang ginamit ng kasanayan ang kanyang mga damit bilang material para sa baluti. Tila ang kasanayan ay nakakapagrehistro ng maraming mga form, kaya ginagamit niya ito sa ibang material upang makakuha ng mga pakpak ng insekto, ngunit nagpupumilit siyang masanay sa kanila. Nakikita natin ang lahat na patuloy na bumubuti at si Emery ay may bagong rapid fire crossbow habang si Spinel ay gumawa ng bagong item mula sa mga itim na skeleton. Sila ay binisita ng isang grupo ng mga elves na ipinadala ng pinuno at binanggit nila na ang mga tao ay nagsimula na sa kanilang pag-atake. Nangako sila ng malaking gantimpala at sumang-ayon si Rue sa kondisyon na malaya silang makapag-operate, na nagbibigay sa elves ng isang kagamitan sa komunikasyon upang ibigay sa kanilang pinuno. Nagsimulang matuwa si Rue at nagpasya siyang tipunin ang lahat na nagpahayag na sila ay magiging isang mersenaryong grupo. Tinatanong ni Sei kung ano ang magiging pangalan nila. Kaya nagpasya si Rue sa Parabellum na ibinunyag na ang ibig sabihin nito ay maghanda para sa digmaan at ang lahat ay nagsisimulang matuwa. Nakita natin si Rue na pinamumunuan ang kanyang grupo sa madaling araw na nagpapakita sa kanila ng isang kampo ng tao ngunit napagtanto nila na napapalibutan ito ng isang mahiwagang barrier. Alam ni Sei na hindi nila ito malalampasan. Kaya, iminumungkahi niyang sirain ito at inutusan ni Rue ang lahat na magpunta sa posisyon habang ginagamit niya ang kanyang gauntlet para magpaputok ng malakas na putok na bumasag sa barrier sa isang hit. Kaya, nagsimulang magpanik ang mga tao at hinamples ni Gobi ang lupa na nakapaligid sa kanila gamit ang earth wall habang ginagamit ni Sei ang kanyang mahika upang sunugin ang kampo. Nagpatawag si Rue ng hindi mabilang na mga kalansay at naghanda siyang poksain ang mga tao, ngunit nagsimula silang lumaban at nakita natin ang isang kabalyero na nagngangalang Therese na ipinahayag bilang kanilang commander. Nakita niya si Rue na napagtanto na pinapatawag niya ang mga kalansay. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na pabagsakin siya. Ang isa sa kanyang mga salamangkero ay naglulunsad ng isang barrage ng mga projectiles, na lumilikha ng isang pagbubukas para sa kanya upang salakayin, at siya ay nagsumite ng isa pang spell, na nagpapahintulot sa kanya na gumalaw ng may nakakabaliw na bilis. Humanga si Rue, na pagtantong isa siyang mahusay na mandirigma. Ngunit habang papalapit siya sa distansya, bigla siyang hinampas at tinatangay ng hangin. Kinikilala niya ang kanyang talento, sinasabing gusto niya itong sumali sa kanyang grupo, ngunit tumanggi siya, na sinasabi sa kanya na hinding-hindi niya siya makukuha ng buhay. Inutusan niya ang kanyang mga kaibigan na hulihin ang mga mahuhusay na tao, na sinasabing maaari nilang patayin ang mga walang silbi. Kaya ginamit ni Mio ang kanyang masamang mata, na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang mga sundalo, at nagsimula silang magpatayan. Pinamanipula ni Sei ang kanilang dugo habang lumilikha siya ng hindi mabilang na mga espada, gamit ang mga ito upang patayin ang mga tao. Natalo ang mga tauhan ni Therese, ngunit patuloy pa rin siyang lumalaban, sinasaksak si Rue gamit ang lahat ng mayroon siya,
ngunit hindi pa rin niya mabutas ang balat nito. Ang isa pang salamangkero ay gumagamit ng lahat ng kanyang kapangyarihan upang ipatawag ang isang dragon, na sinasabi sa kanya na tumakas habang kinikilala ni Sei ang spell, sa pag-aakalang si Ru ay mamamatay kapag siya ay natamon. Handang isakripisyo ni Therese ang kanyang sarili. Gustong isama si Ru, ngunit itinulak niya ito, na nagsasabing ayaw niyang mamatay siya, kaya gumawa siya ng mahiwagang kalasag na nag-neutralized sa dragon. Humanga si Sei na alam niyang pinagsama ni Ru ang mga elemento para ipagtanggol ang sarili at hindi makapaniwala si Therese kung gaano siya kalakas. Pagkatapos ng labanan, nagdiwang si Ru kasama ang pinuno na nagpapasalamat sa kanya sa pakikipaglaban sa mga tao. Sinuri niya ang mga taong nahuli niya at nalaman natin na ibinigay niya sa kanila ang gamot na natanggap niya mula sa mga elves, ngunit pinaghinalaan siya ni Therese, sa pag-aakalang gagamitin niya ito para sa pagpaparami. Binibigyan sila ni Ru ng earcuffs at nalaman natin na pinipigilan sila nitong magsinungaling, kaya nakakakuha siya ng impormasyon mula sa kanila. Nagpasya siyang ibahagi ito sa pinuno dahil nangako siyang bibigyan si Ru ng alak bilang kapalit ng impormasyon. Gumagamit si Ru ng communication device na nagsasabi sa pinuno na ang mga tao ay nagpaplanong salakayin siya mula sa iba't ibang direksyon dahil kinailangan nilang ikalat ang kanilang mga sundalo upang lumipat sa kagubatan. Naghanda si Ru na tambangan ang mga tao at nakita niya ang daan-daang sundalo na nagmamarcha sa kakahuyan. Kaya binigay niya ang hudyat at hinaharangan ng mga tauhan niya ang daan. Kaya, ang mga sundalo ay natarante habang ang mga malalaking bato ay nagsimulang mahulog mula sa bangin, na pumatay sa daan-daang mga ito sa isang iglap. Nahulog sila sa mga bitag ni Ru at pinabagsak sila ng mga goblins, ngunit tinipon ng kanilang pinuno ang mga nakaligtas, inutusan silang magtayo ng pader. Kaya, ginagamit nila ang mga bato upang protektahan ang kanilang sarili habang ang mga salamangkero ay gumagamit ng mahika upang lumaban. Sa palagay ni Ru ay kahanga-hanga ang pinuno, na pagtantong kailangan niyang baguhin ang kanyang mga taktika dahil nahihirapan silang talunin ang mga tao. Inutusan niya si Kichi na hulihin ang pinuno. Kaya, sinusugod niya ang kanyang mga tauhan habang sinusubukang pigilan sila ng mga salamangkero, ngunit nakalapit sila at sinimulan nilang katayin ang mga tao. Nakipagsagupaan si Kichi sa pinuno na nagsisikap na lumaban, ngunit nahuli siya at nalipol ang kanyang hukbo. Nakikita nating pinag-uusapan ng mga bilanggo si Ru, na iniisip na malapit na silang mabulok sa kulungan, ngunit nakita natin na sumama sa kanila ang pinuno, at sinabihan niya silang huminahon. Nakilala nila siya, alam na ang kanyang pangalan ay Crowbok, at alam nilang isa lang siyang mahirap na tao. Kaya tumanggi silang makinig sa kanya. Nagsimulang tanungin ni Ru si Crowbok at tinanong siya kung bakit sinusubukan ng mga tao na salakayin ang kagubatan. Kaya't ibinunyag niya na ang prinsesa ng kanilang kaharian ay nagdurusa sa isang sakit na walang lunas at sinusubukan nilang hanapin ang lihim na gamot ng mga elves, sa pag-aakalang ito ay makapagpapagaling sa prinsesa. Ngunit iniisip ni Ru na ang mga tao ay sakim, alam na gusto lang nila siyang pagalingin dahil siya ay engaged sa isang emperador. Nakikita natin si Gobi nang matuklasan niya ang isang mainit na bukal. Kaya nagpaligo si Ru para sa lahat at naglalaan sila ng oras para makapagpahinga. Kinabukasan, nagpasya si Ru na sanayin ang mga bilanggo, na gustong pagbutihin ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, kaya pinasali niya sila sa mga mock battle. Nakita natin sina Sai at Mio na nag-uutos sa mga bilanggo na lumaban habang sinabi ni Ru na sila ay may kakayahang commander. Nakipaglaban si Crowbok sa isang skeleton, ngunit sa palagay niya ay masyadong mahina ito at hinahamon niya si Ru na makipaglaban. Kaya't gumagamit siya ng kakayahang i-buff si Crowbok, na nagsasabing kakailanganin niya ito para mabuhay. At tuluyan siyang winasak ni Ru, binasag siya sa lupa. Pinagaling siya ni Ru, ngunit gusto rin siyang labanan ni Kichi. Kaya't sinimulan nila ang paghampas sa isa't isa, at lahat ay humanga sa kanilang pakikipaglaban. Pagkatapos nito, ipinahayag ni Crowbok na lumaki siya na napapalibutan ng mga demi-human, at sa palagay niya ay kamangha-mangha si Ru dahil nagawa niyang tipunin ang lahat sa nayon. Gusto ni Crowbok na pagsilbihan siya. Kaya, tinanggal niya ang kanyang kwelyo, inutusan siyang sanayin si Rob Elliot dahil gusto niyang lumakas siya. Nakilala ni Ru ang hepe, na inihayag na 3 sa kanyang mga bilanggo ang nasugatan. At nagpa siya ang pinuno na tanggapin sila. Tinanong siya ni Ru tungkol sa lihim na gamot, alam niyang mapapagaling nito ang lahat ng karamdaman, at ibinunyag ng hepe na ibinigay niya ito kay Ru kanina, na sinasabi sa kanya na huwag hayaan ang mga tao na magkaroon nito. Nagpasya siyang subukan ito, at nakakuha siya ng kakayahan na tinatawag na medicine blood.
Kaya't nagpasya siyang gamitin ang kanyang dugo sa isa sa mga bilanggo at agad siyang gumaling nang mapansin ni Ru na ang kasanayan ay overpowered. Kinabukasan, nakita natin ang isang tao na commander na nag-e-enjoy sa isang tasa ng tsaa nang bigla siyang tinamaan ng sibat ni Ru, na nagbutas sa kanyang katawan. Nag-activate ang sibat, ibinabato ang mga sundalo sa lugar, at lumitaw ang mga kaibigan ni Ru, tinatapos ang natitirang mga tao. Kinabukasan, binisita ni Ru ang pinuno, na nagpapaliwanag na gusto niyang wakasan ang digmaan. Kaya't nagpasya siyang ipadala ang kanyang elite unit upang suportahan si Ru, sa pag-aakalang malapit na ang huling labanan. Pagbalik nila sa nayon, sinabi ni Therese kay Ru na gusto niya itong pagsilbihan. Ngunit hiniling niya sa kanya na ibigay ang sekretong gamot sa mga tao dahil gusto niyang iligtas ang prinsesa. Kaya iniisip niya ito, sa pag-aakalang makukuha niya ang kaharian sa kanya na may utang. Ngunit isinasaalang-alang niya ang sistema ng relihiyon na alam na mayroong 5 dakilang Diyos sa mundo na nagbibigay sa mga tao ng pambihirang kapangyarihan. Nalaman natin na nasa kanya ang mga pagpapala ng Diyos ng pagkamatay at pinagmulan. Kaya sa tingin niya ay magkakaroon ng relihiyosong salungatan kung ibibigay niya ang gamot, ngunit isinasaalang-alang niya kung ano ang maaaring mangyari at sinabi niya kay Therese na pag-iisipan niya ito. Lumapit ang grupo ni Ru sa base ng kalaban, ngunit alam niyang mas marami sila, kaya sa tingin niya ay hindi nila dapat labanan ang mga tao. Nalaman natin na nauna siyang nag-scout sa lugar at narinig niya ang pinag-uusapan ng mga tao tungkol sa Ruggelorden. Tinanong niya si Krobak at Therese tungkol dito. Kaya't sinabi nila sa kanya na ang Ruggelorden ay binubuo ng 8 magiting na mandirigma na lahat ay biniyayaan ng mga Diyos at may kakayahan silang palakasin ang kanilang mga kapanalig. Ngunit inaasahan ni Ru na labanan sila dahil gusto niyang kainin ang mga ito. Ipinatawag niya ang kanyang mga kalansay, ngunit tinanong siya ni Mio kung bakit niya ito ginagawa, na nagpapaalala sa kanya na halos madaling araw na. Ngunit ipinaliwanag niya na mayroon siyang plano, na sinasabi sa kanyang mga kaibigan na i-secure ang perimeter dahil sasalakayin niya ang base ng mag-isa. Ang kanyang mga kalansay ay pumasok at ang mga tao ay nagpupumilit na harapin ang mga ito. Ngunit sumisikat ang araw at nagsisimula silang mawala. Ngunit nalaman natin na tinakpan sila ni Ru ng slime, na nagpoprotekta sa kanila mula sa sikat ng araw. Sumali si Ru sa laban, inutusan ang mga kalansay na tulungan ang kanyang mga kaibigan, at inipon niya ang tubig at dugo sa lugar, nagpakawalo ng malakas na alon na pumapatay sa lahat ng mga sundalo sa isang iglap. Ngunit isang batang lalaki na nagngangalang Philip ang lumapit kay Ru. Alam niya na isa si Philip sa Ruggelorden at kilala siya bilang Bongbog, pero ibinunyag niya na hindi niya gusto ang pangalan dahil parang insekto ito. Ipinakita niya kay Ru ang kanyang mga mata at napagtanto ni Ru na natanggap niya ang pagpapala mula sa Diyos ng mga demonyong insekto. Sa pag-iisip na ang kanyang aura ay nakakabaliw, ipinahayag niya na ginamit niya ang kanyang mga kakayahan upang lumikha ng mga bug at inilabas niya ang mga ito. Habang nagsisimulang gumalaw ang mga sundalo, sinabi ni Ru na hindi sila zombie dahil hindi sila naaapektuhan ng araw. Kaya, naniniwala siyang kinokontrol sila ng mga parasito. Ipinaliwanag ni Philip na ang mga miyembro ng Ruggelorden ay iba sa mga bayani dahil hindi sila gaanong makapangyarihan, ngunit may kakayahan silang palakasin ang kanilang mga kaalyado. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan, na ginagawang insekto ang mga sundalo, at sinimulan nilang salakayin si Ru, ngunit hinihiwa niya ang mga ito. Kaya, kinikilala ni Philip ang kanyang mga kasanayan at nagpasya na kontrolin ang mga insekto, na nagpapahintulot sa kanila na maglunsad ng mga coordinated na pag-atake. Nagpupumiglas si Ru laban sa kanila, at sinabi ni Philip na tinatamaan siya. Ngunit hindi siya maaaring patayin ng mga insekto dahil sa kanyang pagbabagong buhay. Kaya, nagpasya siyang ipatawag ang kanyang paboritong alagang hayop habang lumilitaw ang isang napakalaking alupihan at kinagat nito si Ru habang isiniwalat ni Philip na ang kanyang alaga ay nauuri bilang isang natural na sakuna. Ipinaliwanag niya na ang kamandag nito ay maaaring maparalisa ang mga target nito at si Ru ay nawala ng malay. Kaya ibinaba siya ng alupihan habang inuutusan ito ni Philip na tapusin ang misyon nito. Kaya umalis ang alupihan, ngunit napagtanto niya na nawawala si Ru at naglunsad siya ng isang sorpresang pag-atake na halos hindi naiwasan ni Philip. Nagtataka siya kung paano nakaligtas si Ru, ngunit tumanggi siyang ibunyag ang kanyang sekreto at naisip ni Philip na gumamit siya ng pekeng bangkay. Ibubunyag na niya ang kanyang unang lihim na sandata at nagsimula siyang magmayabang tungkol sa kung gaano siya kalakas, ngunit bigla siyang inatake ni Ru, nabasag ang kanyang vial. Sa tingin niya ay nagiging bastos si Ru at biglang lumitaw ang mga galame sa kanyang katawan habang naghahanda siyang gamitin ang kanyang pangalawang sikretong sandata.
Kinain niya ang mga bangkay na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng isang suit ng baluti at nagsimula siyang umatake ngunit na-counter ni Ru at tinaboy siya. Nagsisimula siyang lumipad habang binabanggit niya na si Ru ay puno ng mga sorpresa na nagtataka kung paano siya magiging napakalakas ng walang isang epic awakening. Kaya nagtataka si Ru kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit tumanggi siyang sabihin ang anuman. Ibinunyag ni Ru na mayroon din siyang damit na insekto at ipinatawag niya ang kanyang exoskeleton, na nagsasabing pantay-pantay na ang mga ito. Nagsimula siyang lumipad habang sinusubukan siyang pigilan ni Philip, ngunit nagawa niyang isara ang distansya at napunta siya sa isang mapangwasak na suntok na nagpabagsak kay Philip sa lupa. Nakita natin na natalo na ng kanyang mga kaibigan ang mga kalaban na sundalo. Ngunit nakaramdam ng masamang pakiramdam si Mio at lumipad siya. Sinabi ni Philip na sapat na siya at iniwan niya ang kanyang baluti habang nagsimula siyang tumakas. Hinabol siya ni Ru, ngunit nakaharang ang baluti, kaya't hinampas niya ito, ngunit napagtanto na nakalayo na si Philip. Natutuwa si Mio na makitang okay siya, at ibinunyag niya na nagpadala siya ng isang replicant na may kakayahan sa pagnanakaw upang hanapin ang pinuno ng tao. Nakita niya ang prinsipe ng kaharian, sinabi sa kanya na gusto niyang wakasan ang digmaan. Kaya, binigay niya ang lihim na gamot sa prinsipe, na sinasabi sa kanya na gamitin ito upang iligtas ang prinsesa. Tinanong siya ng mga sundalo kung ano ang susunod nilang gagawin. At sinabihan niya silang magpadala ng messenger dahil nakuha na nila ang sekretong gamot. Bumalik tayo kay Ru at nalaman natin na ayaw niyang patayin ang prinsipe dahil gaganti ang kaharian kapag nangyari iyon. Sinira ni Gobi ang isang bangin, lumikha ng pader sa palibot ng kagubatan at sinimulan nilang alagaan ang kanilang mga sugatang sundalo. Nakita natin ang dalawang tao na sinusubukang bumalik sa kanilang base, ngunit nakita nila si Ru, kaya natarante sila, ngunit iniligtas niya sila, at sinabing tapos na ang digmaan. Si Ru ay may libing para sa kanyang mga nasawing kasamahan habang napapansin niyang nawalan sila ng 30 dahil sa digmaan. Nalaman natin na ang mga bangkay ay kailangang sunugin dahil maaari silang maging mga zombie o multo at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang umiyak habang iniisip ni Ru na gawin ang lahat para mabuhay sila. Nakita natin na ang isang bilang ng mga goblins ay nag-evolve pagkatapos ng labanan. Siya ay naging isang half-saint lord salamat sa pagpapagaling sa lahat ng mga nasugatan at nagkaroon pa siya ng kakayahan sa kalasag na sapat na malakas upang makayanan ang ilang suntok ni Ru. Naging ghoul si Go dahil palagi niyang kinakain ang mga zombie na nilikha ni Ru. Pero medyo natatakot si Ru sa kanya. Sinubukan niyang huwag isipin ang tungkol sa kanya, ngunit naabutan niya si Mei na naging isang dodomeki na may mga mata sa buong katawan, na nagbibigay sa kanya ng malayo ang kakayahan sa panunood, kaya siya ay magiging mahusay para sa pangangalap ng intel. Sinuri ni Ru ang mga kobolds at nakita niya na ang kanilang pinuno ay nag-evolve na rin. Ipinahayag niya na nakakuha siya ng totoong pangalan, na tinatawag ang kanyang sarili na Akita. Tulad ng nalaman natin na ang mga tunay na pangalan ay mga espesyal na pangalan na ibinibigay sa mga individual sa isang partikular na level. Ngunit kung nalaman ito ng isang kaaway, maaari silang magbigay ng ilang mga spell tulad ng mga sumpa sa iyo. Kaya, mahalagang ilihim ito, ngunit inihayag ito ni Akita kay Ru bilang tanda ng kanyang katapatan. Pagkatapos nito, iniisip ni Ru kung ano ang gagawin sa mga bilanggo. Sinabi niya sa kanila na malaya silang umalis o maaari silang manatili bilang mga pansamantalang miyembro, ngunit may iilan na hindi nasisiyahan at rituhin sila bilang mga baguhan dahil mas malakas sila kaysa sa iba pang goblins. Sinabihan sila ni Ru na umalis kung mayroon silang problema, ngunit ang pinuno na si Sai ay nagmumungkahi ng pakikipaglaban para sa kontrol ng grupo. Nagpasya si Ru na pakinggan sila, kaya sinabi niya sa kanila na atakihin siya ng magkasama. Ina-activate nila ang kanilang mga orb na armas habang nalaman natin na binibigyan nila ng lakas ang kanilang mga user, ngunit madali pa rin silang tinatangay ni Ru. Pinagaling niya ang kanilang mga sugat, ngunit si Ru ay biglang nataman ng isang palihim na pag-atake, at siya ay pinalipad. Tinawag ng taong bakulaw ang kanyang sarili na boss, ngunit bigla siyang sinuntok ni Ru at tuluyang nawasak. Hinahanap ni Ru ang half-damper, ngunit nakita niyang nililigawan niya si Mio, kaya binigyan niya ito ng espesyal na pambubugbog. Sa wakas ay pinigilan siya ni Mio, at binigyan niya ang lalaki ng ilan sa kanyang dugo upang pagalingin siya. May iba pa na nagpapasalamat kay Ru sa pagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin, at kusa silang sumali bilang mga pansamantalang miyembro. Ang half-damper ay lumalapit muli sa kanila, ngunit siya ay nahulog sa pag-ibig kay Ru pagkatapos matikman ang kanyang dugo. Gayunpaman, hindi ito gusto ni Ru, kaya binigyan niya siya ng isa pang pambubugbog,
ngunit nauwi sila sa 50 bagong pansamantalang miyembro. Ipinakilala ni Ru si Emery sa ilang mga dwarf, ngunit tila sila ay medyo bastos, kaya hindi sila nagustuhan ni Emery, ngunit hiniling ni Ru na magkasundo siya dahil ang mga dwarfs ay sinasabing pinakamahusay na mga manggagawa, at binigyan nila siya ng isang bagong Warhammer. Naglalakad si Ru sa kakahuyan at iniisip niya kung gaano karaming mga bagay ang nagbago, ngunit biglang lumitaw ang Dryad na nagtatanong kung gusto niyang magsaya. Sinusubukan niyang tanggihan siya, ngunit may paraan ito sa kanya. At nang makabalik siya sa base, ang mga babae ay nagagalit na nakikita ang lahat ng mga marka ng halik sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, nagsimulang magtanim si Ru habang nalaman natin na pumunta siya upang makita ang Dryad upang makakuha ng mga mahiwagang buto mula sa kanya, na mas mabilis na tumubo at mas masustansya. Ang ilan sa mga pansamantalang miyembro ay nagpasya na umuwi. At nakikita natin na nakalaya na rin ang mga maharlikang preso, pero lahat sila ay na-brainwash na ni Mio. Kaya, karaniwang naging mga espiya sila, at nalaman ni Ru na ang hukbo ng tao ay nagsimula ng ganap na umatras. Natuwa ang punong elf na natapos na ito, at inanyayahan niya si Ru na sumama sa kanilang handaan. Gumagawa si Ru ng ilang crafting gamit ang kanyang skeleton bones, at nauwi siya sa paggawa ng skeleton centipede. Ipinakita niya ito sa mga batang babae at sa tingin nila ay nakakatakot, ngunit ipinaliwanag niya na magagamit nila ito bilang isang sasakyan at plano niyang iuwi sila sa kanilang tahanan. Iniisip nila kung sila ay pinalayas, ngunit binanggit niya na gusto niyang tuparin ang kanyang pangako na iuwi sila at bigyan sila ng pagkakataong pumili kung gusto nilang manatili. Mayroong isang kapistahan upang opisyal na salubungin ang mga bagong miyembro, at sa tingin ni Say ay matatakot ng alupihan ang mga tao sa bayan. Sinabi ni Dumper Danny na ang imperyo at ang kaharian ay may paghamak sa mga demi-humans. Kaya, kakailanganin niya ng guarantor mula sa isang maharlika na pamilya para makapasok, ngunit nag-aalok si Say na tulungan siya. Kinabukasan, bago sila umalis, hinati ni Ru ang lahat sa mga grupo, na sinasabi sa kanila na mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa labas ng mundo, ngunit ipinaalala sa kanila na walang sinuman ang pinapayagang mamatay. Umalis silang lahat, at naisip ni Ru na magiging tahimik ang lahat nang wala ang lahat sa paligid. Ngunit inaasahan niyang makahanap ng mas malakas na biktima sa mundo habang patungo sila sa lungsod ng Triant. Dumating sila sa lungsod, ngunit ang lahat ay nataranta, iniisip na malapit na silang patayin. Kaya, ipinaliwanag ng mga kasama ni Ru ang kanilang sitwasyon, at nakahanap sila ng matutuluyan. Sinabi niya sa mga batang babae na maaari silang umalis sa kanyang partido at manatili sa lungsod dahil alam niyang kinidnap sila, at gusto niyang masiyahan sila sa kanilang buhay, ngunit sa palagay niya ay isang mahalagang asset ang mga ito sa kanyang partido, kaya mas gusto niyang kasama sila. Ipinakita sa kanya ni Rob Elia ang Adventurers Guild kung saan agad siyang inatake dahil sa tingin ng lahat na siya ay isang banta, kaya pinatumba niya sila. Sinabi ni Rob Elia sa attendant ang tungkol sa Peribellum at sinabihan sila ng isang matandang lalaki na magparehistro bilang adventurer upang sundin nila ang kanyang mga tagubilin. Inanyayahan ni Mio si Ru na mag-shopping, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan niyang magtipon ng intel at itinago niya ang kanyang sarili bilang isang tao. Naglalakad siya sa paligid ng lungsod habang naririnig niyang pinag-uusapan siya ng lahat, sa pag-aakalang siya ay mapanganib. Kaya napagtanto niya na mahihirapan siyang mag-advertise ng kanyang kumpanya. Bigla siyang tinambangan ng isang grupo ng mga tulisan, ngunit madali niyang hinarap ang mga ito at kinakain ang kanilang mga katawan. Napagtanto niya na nakasuot sila ng mga singsing na may parehong disenyo, kaya sa tingin niya ay nagtatrabaho sila para sa isang kriminal na organisasyon. Narinig niya ang isang batang lalaki na nakikipagtalo sa isang grupo ng mga lalaki dahil binayaran lang niya ang kanilang ransom, ngunit hindi nila pinakawalan ang kanilang hostage. Kaya't nagbanta siyang papatayin sila, ngunit ibinaba siya ng mga ito at malapit na siyang saksakin. Ngunit pinatalsik sila ni Ru at nahawaan niya sila ng isa sa kanyang mga replicants. Iniisip ng batang lalaki na dapat niyang patayin ang mga ito, ngunit ipinaliwanag niya na mayroon siyang plano at binigyan niya siya ng isang business card, na sinasabi sa kanya na makipag-ugnayan sa Peribellum kung kailangan niya ng tulong habang inihayag ni Ru ang kanyang tunay na anyo. Nang gabing iyon, binisita ng bata si Ru, sinabing sinusubukan niyang iligtas ang isang prinsesa na nakidnap, at ibinunyag ni Ru na alam niya kung saan siya hahanapin. Nakita natin ang mga thug sa kanilang tagwan, ngunit inalis sila ni Ru at dinala niya ang bata sa prinsesa. Habang sinusuri niya ang isang dokumento, napagtanto na ang lahat ay pinlano, pinayuhan niya ang bata na huwag sabihin sa sinuman ang nangyari, ngunit tumanggi siya.
Kaya, ginagamit ni Danny ang kanyang hypnosis na pinipilit siyang sumunod. Nang sumunod na araw, nalaman ni Rue ang tungkol sa susunod na henerasyon ng mga goblins, at natutuwa siyang marinig ito, ngunit patuloy niyang iniisip ang tungkol sa mga batang babae, umaasa na hindi nila siya iiwan. Kaya binisita niya sila at sinabi nilang lahat sa kanya na gusto nilang manatili sa kanya. Kaya pinasalamatan niya ang mga ito sa pagiging tapat sa kanya. Kinalaunan sa araw na iyon, binisita ng prinsesa si Rue na alam niyang siya ang nagligtas sa kanya at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Alice Sternbelt. Alam niya ang tungkol sa Parabellum at nagpasya siyang kunin sila, na sinasabi sa kanila na i-escort siya sa maharlikang kabisera, ngunit tumanggi siya, na nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang mga bantay, ngunit sa palagay niya ay wala silang silbi. At ipinahayag ng batang lalaki na babayaran niya sila ng 1 gintong plato para sa trabaho. Sinabi ng mga babae kay Rue na nagkakahalaga ito ng 1 milyong gintong barya. Kaya, napagtanto niya na ang alok ay napakahusay na palampasin. Tinanggap ni Rue ang trabaho, ngunit nagtataka siya kung bakit walang mga bantay si Alice. Kaya, ipinaliwanag niya na iniwan niya sila at hindi siya makapaniwala dito, sa pag-aakalang hinahanap nila siya, at baka mapagkamalan nilang kidnapper siya. Pero alam niyang hindi niya masisira ang kontrata. Kaya, sumakay sila sa skeleton centipede na ito habang itinuturo siya ng prinsesa sa isang kawan ng kalabaw. Kaya, pinapatay nila ang isa sa kanila at kinakain nila ito. Ngunit nakaisip si Rue ng isang ideya at nagpasya siyang paamuin ang isang kalabaw upang ang skeleton centipede ay hindi gaanong kapansin-pansin. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa pangangaso ng mga halimaw sa daan, ngunit patuloy na inilalagay ni Alice ang kanyang sarili sa panganib. Kaya napagtanto ni Rue na siya ay may problema. Nakakita sila ng pugad at alam ni Rue na may mga ahas na pagong, kaya't hinila niya ang mga ito palabas at humingi ng tawad si Alice sa kanyang inasal habang nagpasya siyang tulungan silang maghanda ng pagkain. Masaya silang kumain at habang naglalakbay sila, sinabi ni Rue na alam ni Alice na mapanganib ang mga halimaw, ngunit gumagawa siya ng mga katawa-tawang bagay dahil sa kanyang pagkamausisa. Nalaman natin na ang bata ay isang kabalyero at malapit na siyang magsanay kasama si Rue, ngunit nagpasya si Alice na sumama sa kanila dahil gusto niyang matutong makipaglaban. Sinabi ni Rue na ang bata ay walang karanasan sa pakikipaglaban, kaya siya ay nabugbog habang gusto ni Rue na malaman niya na kailangan niyang lumakas. Ngunit napagtanto ni Rue na may potensyal si Alice at alam niyang determinado itong umunlad. Pinag-uusapan nila ang rutang dapat nilang tahakin. At nalaman natin na ang pinakamaikling ruta ay lubhang mapanganib dahil kailangan nilang malampasan ang pinakamalakas na nilalang sa mga bundok na kilala bilang Files Eagles. At idinagdag ng bata na ang kanilang pinuno, ang Jade Eagle, ay isang puwersang dapat isaalang-alang dahil ito ay may pagpapala ng isang Diyos. Kaya iniisip ng lahat na dapat nilang iwasan ito, ngunit walang pakialam si Rue at nagpasya siyang manghuli nito. Nakatagpo nila ang mga Falaise Eagle, ngunit nahuli silang lahat ni Rue at kinakain sila ng grupo para sa almusal. Ngunit biglang lumitaw ang mga Jade Eagles. Kaya sinimulan itong labanan ni Rue. Ngunit pagkatapos ng 1 oras, ang lahat ay nag-aalala, iniisip na siya ay matatalo. Kaya nagpasya silang tumingin sa labas at napagtanto nilang nawala ang braso niya. Kaya iniisip nila na may problema siya. Ngunit kinakain niya ang kanyang braso, na nagpapahintulot sa kanya na muling buuin habang ipinahayag niya na hindi siya seryosong nakikipaglaban. Inilabas niya ang kanyang buong kapangyarihan at pinipigilan niya ang agila habang napatama niya ang pangwakas na suntok, na pinabagsak ito sa lupa. May napansin siyang isang bagay sa katawan ng agila, na pagtanto na mayroon itong soul stone sa tabi ng puso nito. At alam ng mga batang babae na ito ay napakabihirang, iniisip na maaari nilang ibenta ito upang kumita ng kayamanan. Kinakain ni Rue ang Jade Eagle na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang mga kakayahan ito, ngunit tinanong siya ni Alice kung bakit kinakain niya ang lahat ng kanyang pinapatay. Kaya, ipinaliwanag niya na ginagawa niya ito upang kunin ang kanilang mga pagsisisi at sama ng loob. At alam niyang kakaiba ang paliwanag niya dahil walang nakaintindi sa kanya sa past life niya. Ngunit hindi umimik si Alice at patuloy niyang iniisip ang sinabi nito. Dumating sila sa nayo ng Mason, ngunit nataranta ang mga tao at naghahanda silang labanan si Rue. Ngunit ipinakita ni Alice sa kanila ang kanyang crest habang sinasabi niya sa kanila na tumahimik at kinikilala nila siya bilang ang prinsesa. Kaya pinayagan nila siyang pumasok sa nayon. Binigyan sila ng mayor ng lugar na matutuluyan at ipinakita sa kanila ang mga tourist spot dahil gusto niyang magsaya ang prinsesa.
Nang gabing iyon, sabay-sabay na umiinom ang lahat at hinawakan ng isang lalaki si Mio, kaya binugbog niya ito. Hinahamon ni Ru ang lahat sa isang kompetisyon sa pag-inom, na nagsasabing ang mananalo ay kikita ng 4 platong pilak at tinatanggap ng mga taga-nayon ang kanyang hamon. Ngunit nauuwi silang lahat sa pagkalasing, at nalaman natin na hindi sila nagkaroon ng pagkakataon dahil hindi nalalasing ang mga ogres, at ginawa lang ito ni Ru para makalimutan nila si Mio. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, ngunit napagtanto ni Ru na ang kambal ay parehong buntis sa kanyang mga anak. Kaya, tinawagan niya si Gabo, hindi raw niya alam ang gagawin. Ngunit sinabi sa kanya ni Gabo na hindi sila babalik sa kanilang nayon sa oras dahil ang mga batang ogre ay ipinapanganak kaagad, at sa palagay niya ay hindi mabubuhay ang magkapatid dahil napakaliit ng mga tao upang magkaanak ng mga anak na ogre. Kaya, nagpasya si Ru na maghanap ng lugar para sa kanilang panganganak, na sinasabi sa kanila na manatili, at tinitiyak nila sa kanya na sila ay magiging maayos. Ngunit napagtanto ni Spinel na humihina sila, iniisip na kailangan nilang kumain ng masustansya upang mabuhay. Kaya inalis ni Ru ang kanyang braso at sinabihan niya silang kainin ito, sa pag-aakalang ito ay magbibigay sa kanila ng sapat na lakas, ngunit tumanggi sila, na nagsasabing ayaw nilang kainin siya. Kaya't kumagat siya at hinalikan niya ito, pinipilit ito sa kanilang mga katawan habang sinasabi niya sa kanila na ayaw niyang mamatay sila. Nakarating sila sa isang kuwebo kung saan sila inaatake ng mga oso. Ngunit si Sei at ang iba ay humarap sa kanila habang naghahanda siya ng higaan para sa magkapatid. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling upang mapanatili silang buhay habang patuloy na lumalaki ang kanilang mga tiyan at sinabi niya sa kanya na ang mga sanggol ay handa ng ipanganak. Kaya, nagsasagawa siya ng operasyon sa mga kapatid na babae. Ilang sandali pa, nakita natin na naging maayos ang lahat at buhay pa ang magkapatid. Sinabi ni Ru na nakaramdam siya ng kaba, ngunit natutuwa siya na nailigtas niya sila at napagtanto niyang isa na siyang ama ngayon. Tinawag ni Gabo si Ru, na sinasabi sa kanya na ang mga bata ay malamang na may overmixed blood. At binanggit ni Ru na bawat isa ay may isang sungay. Ngunit iminumungkahi ni Gabo na tapusin ang mga ito dahil ang mga magkahalong dugo ay iniiwasan ng lipunan, iniisip na sila ay mga kasuklam-suklam. Ngunit naisip ni Ru na hindi ito dapat maging problema dahil ipinangako niya na ipapakita sa kanila ang pagmamahal. At sinabi niya sa kanya na ang Peribellum ang mag-aalaga sa mga sanggol. Nakikita natin na pareho silang ipinanganak bilang mga Panginoon at bawat isa ay may isang orb na nakakabit sa kanila. Kaya, pinangalanan niya ang batang babae na Oro at ang batang lalaki na Argent, na inihayag na pinangalanan niya sila mula sa kulay ng kanilang mga orbs. Kinabukasan, umalis si Ru sa kuweba habang naghahanap siya ng isang makapangyarihang halimaw. Nakikita niya ang isang higanteng usa, na tinatawag itong puting stag, at sa tingin niya ito ay isang boss, sa pag-aakalang maaaring hindi niya ito matatalo, kahit na siya ay lumaban ng todo. Nagpasya siyang labanan pa rin ito, ngunit tinanggal nito ang mga sungay nito at mabilis itong tumakas. Iniisip niya ang tungkol sa pagkain ng mga sungay, ngunit iniisip niya ang tungkol sa kanyang mga sanggol at nagpasya siyang itabi ito para sa kanila. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita niya ang isang grupo ng mga adventurer habang nakikipaglaban sila sa isang grupo ng mga halimaw. Nakita ni Ru ang pinuno, tinawag siyang Baylor, at nagawang talunin ng mga adventurer ang kanyang mga tauhan, ngunit sinalakay sila ni Baylor ng isang malakas na pagsabog, at napagtanto ni Ru na nahihirapan sila, ngunit kinikilala niya ang kanilang mga kakayahan. Ang pinuno ay patuloy na lumalaban at si Baylor ay naghahanda na ipamalas ang kanyang sukdulang kasanayan, ngunit siya ay biglang natama ng mga mahiwagang arrow na agad na pamunit sa kanya. Lumapit si Ru sa mga labi ni Baylor habang iniisip niyang itago ito sa kanyang kahon ng item, ngunit naghahanda ang mga adventurer na labanan siya, iniisip na banta siya, ngunit ang kanilang pinuno ay naglalabas ng napakagandang aura, at si Ru ay interesado sa kanya. Kaya, nagpasya siyang iligtas siya, na sinasabi sa kanya na maaari niyang makuha ang kanyang mga potion kapalit ng labi ni Baylor. Pumayag naman ang lalaki dito. Kaya, inilagay ni Ru si Baylor sa kanyang kahon ng item at nagsimula siyang maglakad palayo habang ang mga adventurer ay nagsimulang makipag-usap tungkol sa kanya sa pag-iisip na siya ay isang kawili-wiling nilalang, ngunit ang pinuno ay nagpahayag na siya ay may kakayahan na tinatawag na Voice of Death at sinabi nito sa kanya na maaaring nabura ni Ru ang kanyang partido. Kinakain ni Ru si Baylor at bumalik siya sa kuwebo kung saan tinatanggap siya ng kanyang pamilya. Ibinibigay niya ang sungay ng puting stag sa kanyang mga anak, na nagpapahintulot sa kanila na mapabuti ang kanilang mga estatistika, at sinubukan niyang kainin ito kasama si Rob Elia, at pareho silang nakakuha ng kakaibang kakayahan.
Inihayag ni Rob Elia na nakakuha siya ng bagong trabaho na tinatawag na Cell Later, ngunit napagtanto ni Ru na ang puting stag ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, alam niyang hindi siya sapat na malakas para paamuin ito. Natutulog si Ru at ipinaalam sa kanya ng system na ang kanyang level ay pataas na, tinanong siya kung gusto niyang mag-evolve sa isang Apostle Lord. Kaya, sumang-ayon siya sa evolve at nakakuha siya ng mga espesyal na kakayahan, ngunit biglang may mensahe ng error na nagsasabi sa kanya na kailangan pa niyang matugunan ang ilang kondisyon para mag-unlock ng bagong hanay ng mga kasanayan. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, ngunit napagtanto nilang buntis sina Emery at Spinel. Alam na ni Ru kung ano ang gagawin, kaya sinabi niya sa kanila na magtatayo sila ng kampo, at nakita natin na naipanganak nila ang kanilang mga sanggol. Ang anak ni Emery ay isang high orc, habang ang anak na babae ni Spinel ay tao, at napagtanto ng lahat na siya ay mas maliit. Nagpapahinga sila sa isang lugar na tinatawag na Purgatorio habang nagsusuot ng disguise si Alice, sa pag-aakalang makikilala siya ng lahat dahil malapit na sila sa kabisera. Nagpapahinga ang mga babae sa inn habang pinangunahan ni Ru ang iba sa Adventurers Guild. Napagtanto ni Rob Elia na mayroong isang silid ng pagsasanay at isang grupo ng mga adventurer ang hinahamon si Ru na makipaglaban, ngunit sinabi niya sa kanila na labanan ang iba sa halip. Kaya, nagsimula silang magbugbog sa isa't isa at ang mga adventurer ay natatalo, ngunit inanyayahan sila ni Ru na sumali sa Parabellum. Nang maglaon, namili siya kasama ang mga babae at bumili siya ng kamera gamit ito para kunan ng litrato ang kanyang mga sanggol. Nang gabing iyon, nagpasya siyang makipag-ugnayan sa iba pang miyembro ng Parabellum at tinawagan niya si Sato na nagpahayag na nakabili si Sei ng mga spellbook dahil nanghuhuli sila ng mga kriminal para kumita. Nakipag-ugnayan siya kay May na nagpapaliwanag na kumukuha siya ng impormasyon kaya alam ni Ru na nagsusumikap siya at sinabihan niya itong magpahinga. Naisipan niyang tawagan si Kichi, ngunit bigla siyang nakakuha ng isang pangitain kung saan siya ay nahahati sa kalahati. Kaya naman bigla siyang nagulat sa nakita niya. Kaya, nagpasya si Ru na magtungo sa lungsod ng Griffos dahil gusto niyang makita kung ano ang kalagayan ni Kichi. Sinabi niya kay Alice na aabutin ito ng 2 araw, kaya hindi na sila makakarating sa kabisera sa lalong madaling panahon, ngunit pinayagan niya ito, at sinabing hindi ito dapat maging problema. Habang naglalakbay sila, pinagmamasdan ng lahat ang mga sanggol at napagtanto nila na ang anak ni Spinel ay hindi kasing bilis ng paglaki ng iba. Ngunit sa tingin nila ito ay dahil ang mga tao ay mas tumatagal upang maging mature. Nakita ni Ru si Mio na may hawak na kwintas, na kinilala ito bilang ang ibinigay niya sa kanya, ngunit sa palagay niya ay hindi siya sapat para sa kanya dahil tila nahuhulog siya, na iniisip na wala siya sa malapit sa kanyang level. Ibinunyag niya na gusto niyang magkaroon ng isang sanggol sa kanya, at sinabi niya sa kanya na hinding-hindi niya siya iiwan, na sinasabing hindi mahalaga kung hindi niya kayang dalhin ang kanyang mga anak. Narating nila ang Griffos kung saan nakakita sila ng dungeon, ngunit nakatagpo sila ng isang grupo ng mga adventurer na tumatakbo palayo at binanggit nila na mayroong isang overpowered na minotaur sa loob. Nakipag-usap si Ru sa alkalde at sinabi sa kanya na kaibigan niya ang minotaur, ngunit ipinaliwanag ng alkalde na sinusubukan siya ng mga adventurer na palabasin. Kaya, bumalik sila sa pasukan ng dungeon at lumitaw si Kichi kasama si Gobi habang itinala ni Ru kung paano sila lumaki. Ipinahayag ni Gobi na hindi nila pinatay ang mga adventurer at tinanong ni Ru si Kichi tungkol sa kanyang pangitain. Kaya, ipinaliwanag niya na naabot niya ang pinakamalalim na bahagi ng dungeon kung saan nakatagpo siya ng boss monster na kinopya si Ru. Wala siyang laban dito, at sinabi sa kanya ng system na namatay siya, ngunit nakansela ang kanyang kamatayan salamat sa isa sa mga kakayahan ni Ru, at natanggap niya ang pagpapala ng Diyos ng Kidlat, na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang isang bagong level ng kapangyarihan. Hiniwa niya ang halimaw sa kalahati, at napagtanto ni Ru na ito ang pangitain na nakita niya. Habang isiniwalat ni Kichi na isa na siyang mentor at si Gobi ay isang Panginoon sa lupa, gusto niyang subukan ang kanyang kakayahan. Kaya, hinahamon niya si Ru na makipaglaban. Kaya, pumunta sila sa arena. Habang nagtataka si Alice kung bakit sila naglalaban, kaya ipinaliwanag ni Mio na magkaribal sila. Ipinaliwanag ni Kichi na gusto niyang manalo dahil gusto niyang ituring na kapantay ni Ru na alam niyang hindi pa siya nanalo laban sa kanya. Nagsimula silang makipaglaban habang nagsasalpukan ang kanilang mga sandata, ngunit napaatras si Ru at napagtanto na mas malakas si Kichi kaysa sa kanya. Sumalakay siya at pinigilan ni Ru ang kanyang pag-atake, ngunit biglang nagkaroon ng pagsabog. Kaya tumalon si Ru habang napapansin niyang hindi niya kayang labanan ang apoy ni Kichi. Napagtanto niya na mas lumakas si Kichi dahil gusto niya itong talunin.
Kaya't naalimpungatan siya habang nagsasagupaan na naman sila at ginagamit niya ang kanyang mahika para umatake mula sa likuran. Ngunit nagawa ni Kichi na ipagtanggol ang sarili at nagpatawag siya ng Toro habang nagpupumiglas si Ru na iwasan ito. Kaya ginagamit niya ang kanyang bagong kakayahan na nagbibigay daan sa kanya upang mapalakas ang kanyang mga istatistika. Itinapon niya si Kichi at nagsimula siyang umatake ng may nakakabaliw na bilis habang nagpupumilit si Kichi na ipagtanggol ang sarili. Ngunit nagpakawala siya ng isang pagsabog ng apoy. Kaya nataranta si Ru at sinugod siya ni Kichi. Kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang mahika para pigilan siya. Ngunit hinaranggan ito ni Kichi gamit ang kanyang kalasag at inatake niya si Ru gamit ang lahat ng mayroon siya, na nagdulot ng malakas na shockwave na nagbabanta sa lahat ng nasa arena. Ngunit bigla niyang napagtanto na nakalimutan niyang magpigil. Napagtatanto na maaari niyang saktan ang kanyang mga kaibigan, nakabawi si Ru, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang mag-ingat, at bigla siyang sumugod sa isang bagong kasanayan, na pinakawalan ang kanyang nagliliyab na mga kamao. Sinubukan ni Kichi na harangan ito, ngunit naputol ang kanyang kalasag, at napatama ni Ru ang pangwakas na suntok habang inaalala niya kung paano sila magkasamang manghuli noong sila ay goblins pa. Napagtanto na malayo na ang narating nilang dalawa. Pagkatapos ng laban, umuwi sina Kichi at Gobi at nakarating ang grupo sa kabisera ng hari. Dinala sila ni Alice sa kanyang palasyo at sinabihan niya silang manatili doon habang inihahanda niya ang kanilang gantimpala. Mayroon silang handaan para sa hapunan, ngunit nahihirapan silang matulog dahil hindi sila sanay na magkaroon ng ganoong kagandang silid. Kinabukasan, binigay ni Alice kay Ru ang kanyang bayad at isang card na nagbibigay sa kanya ng libreng access sa kabisera. Iniisip ni Ru kung dapat ba talaga niyang ibigay ito sa kanya, ngunit plano niyang hilingin muli ang mga serbisyo nito, kaya gusto niyang malayang makabalik ito. Iniwan niya ang ilan sa kanyang mga replicants sa lungsod, at nagsimulang bumalik ang grupo. Ang biyahe ay maayos, ngunit nakita natin si Mio ay nalulumbay, iniisip kung gaano kalakas ang nakuha ni Kichi. Kaya, nag-aalala siya na mahuhuli siya, ngunit pinaalalahanan siya ni Ru na hinding-hindi niya siya pababayaan, at nangako siyang tutulungan siyang magsanay. Nagpahinga sila sa kanilang paglalakbay at tinawag ni Ru ang isang grupo ng mga higanti upang tulungan siyang magsanay. Nagpasya siyang ibigay dito ang lahat ng mayroon siya at natalo niya ang mahigit 50 sa kanila, ngunit sinabi niyang hindi iyon sapat. Sinabi sa kanya ni Ru na maganda ang kanyang ginawa, ngunit bigla siyang nahimete. Ibinalik niya ito sa iba at sabay silang kumain ng hapunan. Sa gabi, nakita natin na natupad ni Mio ang mga kinakailangan para sa Evolve at nakita natin na siya ay naging isang Vampire Lord, ngunit si Ru ay natutuwa na siya ay masaya muli. Bumalik sila sa kagubatan, ngunit pagbalik nila sa kuweba, nakita nila na ito ay ganap na naiiba. Ang iba ay tinatanggap sila pabalik at binanggit nila na gumawa sila ng ilang mga pagsasaayos. Ipinakita sa kanila ni Gobi ang bagong sakahan at tila pati ang Dryad ay lumipat na, tumulong sa pagtatanim ng mga buto. May rantso din para sa lahat ng hayop, pero biglang tumakbo si G na nagsasabing namamatay na si Gabo. Kaya, binisita siya ni Ru at mukhang wala na siyang masyadong oras. Ipinakilala ni Ru ang kanyang mga anak sa kanya at masaya si Gabo na makita sila sa wakas. Binanggit ni Ru kung paano siya ngayon ay isang apostol na Panginoon at hindi makapaniwala si Gabo na siya ang sanggol na dati niyang hawak at natutuwa siyang naging bahagi siya ng isang bagay na napaka-espesyal, ngunit sinisira niya ang sandali nang siya ay pumanaw. Mayroon silang libing para sa kanya at nalaman natin na nasa 20 taong gulang siya. Hindi alam ni Ru kung gaano katagal sila nabubuhay, ngunit sa tingin niya ay hindi mahalaga basta't igugol niya ito sa lahat ng taong pinapahalagahan niya. Bilang parangal kay Gabo, nagpasya si Ru na magkaroon ng tournament para makita kung paano umunlad ang lahat sa Parabellum. Nakikita natin ang lahat na nakikipaglaban at sinusubukan ang kanilang mga bagong kasanayan, at nakuha ni Kichi ang kanyang rematch kay Ru. Nagpasalamat siya kay Ru sa pagtulong sa kanya na lumakas, ngunit sumusumpa siyang hihijitin siya. Sinusugod nila ang isa't isa, na nagdulot ng matinding sagupaan, at naglaban sila hanggang sa katapusan ng araw, ngunit nagtagumpay si Ru na lumabas sa tuktok. Inihahambing ng lahat ang kanilang mga resulta, at ang kambal ay naghahain ng hapunan habang iniisip ni Ru kung gaano kalakas ang lahat. Sa gabi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Alice na humihiling ng kanyang mga serbisyo muli. Sinusubukan niyang tanggihan siya, ngunit nag-aalok ito sa kanya na hindi niya maaaring tanggihan. Kaya, tinitipon niya ang lahat sa susunod na araw, at naghahanda silang umalis para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran sa kabisera. Ngunit diyan nagtatapos ang video na ito.
Tandaan na mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood, at magkita tayo sa susunod.